Kaya alam niyo po sa 2 Peter chapter 1 verses 2 to 4, may sinasabi po si Apostle Peter patungkol po rito. Unang-una po, unahin natin yung sa verse 4. Ang sabi diyan, "Through this He has given us His very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature and escape the corruption in the world caused by evil desires." So, ibig sabihin, sa buhay na ito, in-equip tayo ng Diyos, mga kapatid. Ano po, alam niyo yung ating mga pangangailangan, kaya ibinigay niya yung kanyang great and precious promises. Doon po nakasalalay ang lahat. Ano po? At sa verse 3 naman, ang sabi diyan, His divine power has given us everything we need for life and godliness. Lahat daw po ng kailangan natin sa buhay. For life and godliness. Pero pansinin niyo po, no? Through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. So nakasalalay na naman doon sa pagkakilala natin sa Diyos na tumawag sa atin upang iparana sa atin yung kanyang kaluwalhatian at yung kanyang kabutihan. Na kung babasahin po ninyo ulit yung verse 2 na pinag-aralan natin yesterday, sabi diyan, "Grace and peace be yours in abundance through the knowledge of God and of Jesus our Lord." So sasagana sa atin yung biyaya ng Diyos at yung kapayapaan ng Diyos sa pamamagitan din ng pagkakilala natin sa Diyos, sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. So makikita po ninyo, hindi talaga sasala po ang mga pangako ng Diyos sa ating buhay. Pangalawang katotohanan, you are designed and destined to be fruitful. So yan po ang sinasabi ng verse 8. Ano po? Marami kasing mga Kristiyano sasabihin nila, ay pastor, yung fruitfulness depende yan sa kapalaran mo sa buhay. Hindi po, mga kapatid. Hindi po tayo namumuhay sang-ayon sa kapalaran, namumuhay tayo sang-ayon sa salita ng Diyos. At ang sabi rito, napaparangalan ng aking ama ko, kayo'y masaganang nagbubunga bilang aking mga alagad. Dapat po ang mga alagad namumunga sa buhay na ito. Ano po? At makikita sa atin yung katotohanan na ang Diyos ay naluluwalhati sa ating buhay. Ano po? Sa pamamagitan po ng ating fruitfulness. Ano po? Pangalawa, testimony po, no, na tayo'y mga totoong alagad, namumuhay sang-ayon sa salita ng Diyos kung tayo po ay namumunga. Kaya luminaw po sa inyo siguro itong talatang ito. No? Huwag niyo po itong babasahin na magkahiwalay. Ano po? Kailangan lagi pong magkasama yung John 15 verse 7 and 8.